Mapagpalang araw, kaibigan. Happy Lord's Day. Ayun ay araw ng Panginoon. Ano po? Minsan pa, ang salita ng Panginoon Diyos ay ating dito natin makikita, matutunghayan, poemen, ang Biblia ng mga pastor. Alam niyo po, 13 pastor ang may pangalan dito. 13 simbahan po yun. At yung 13 simbahan na yon, lahat sila, sumasang-ayon sila sa Bibliang ito. Kaya ang tawag dito, Biblia ng mga pastor. 13 po sila. Yan. Iba't ibang denomination, iba't ibang simbahan, iba-iba ang kanilang turo. Pero, pag itong ginagamit mo, lahat sila sumasang-ayon. Ganun lang po kasimple yan. Kaya kung ang pantatanungin nyo, kahit anong Biblia nga gamitin nyo di ako nagre-reklamo Pero yung iba, nagre-reklamo. Pinipintasan yung ibang Biblia. Para bagang mas magaling pa sila doon sa mga scholar na nag-translate ng Biblia. Ganun lang kasimple yun Yung Biblia po, pag tin-translate nila ito, hindi lang isang tao, hindi lang dalawa, kundi marami po sila. Lahat yung mga expert sa iba't ibang lingwahe. Kaya nila na-translate ang Biblia. Kumbaga, iniipon nila yung pinakamahinam na turo at doon sila nagkakaisa. Yun ang nilalagay nila. Yan po ang mga translator ng Biblia. Kaya kahit anong Biblia, sa akin po welcome yan. No, hindi ako namimili. Bakit? Hindi naman po ako translator Kayo, siguro, translator kayo. Palagay ko, hindi naman din kayo translator Kung inyong kaibigan si Jesus, Brother Manny Bautista, siya naman po si Brother John. Nasaan tayo ngayon, Brother John? Ito sa 102 Lacson, Tondo, Manila. Barangay 96. Yan. Alam niyo po, Tondo. Narinig niyo kayo yung Tondo? Tondo man may... Yan. Yan ang maganda Akala nila, pag sinabing Tondo, alam niyo po yung mga siga. Wala. Inubos na po yung siga. Wala na po yun. Sa Biblia kasi, hindi lang po pwede yung kawasiga. Ngayon, sa ibang larangan, kailangan lang po gusto nyo maging siga. Bahala po kayo. Ayun, mag-aaral tayo. Bago tayo papalaw sa ating pag-aaral, mas magandang lumalapit tayo sa Diyos. Alam niyo po yung lumapit ka sa Diyos, iniingi mo yung tulong ng Diyos. Opo, humingi ka ng tulong sa Kanya upang ipadala sa iyo ang nararapat na pagkain. Kahit naman sa andahan, subukin mo kumain ng iba-iba. Pag hindi nag-rumble yan, pag-uwi mo. Di ba? Ganun din po sa Biblia. Pag ni-rumble mo, baka masuya yung nakikinig, yung nanonood. Kailangan po, with the guidance of the Holy Spirit. Okay, pray tayo. Salamat, Panginoon. Samahan mo kami. Brother Chan, sa aming pag-ebanghelyo, sa pagkakataon ni sa ng puso't isip, ng sino man nanonood, o nakikinig ng video ito, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Okay? Kaya sinabi ko pagkain ng kaluluwa, mismo ang Panginoong Yesus ang nagsabi yun Hindi ko naman po, ako nung araw, wala naman ako alam yan. Biyaya na nga lang ng Panginoon Diyos. Ito ako, nakapagpapatotoo. Wala na, ano na, maganda na Ito, sabi ni Jesus. Yan po yung tama, nagpapatotoo
patutuho. Mamaya babasahin ko yung patutuho. Baka akala nyo hindi nakalagay yun. Yun ang nakalagay talagang termino. Dahanan muna natin si Jesus. Sa 1:63, anong sabi ng Panginoong Yesus? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Sino daw po nagbibigay buhay? Espiritu Santo. Kasi na. Hindi ito magagawa ng laman. Alin ang laman? Ito. Flesh. Physical. Kahit anong gawin ko dyan, wala talaga magagawa eh. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Yan. Yung salita pala ng ating Panginoong Yesus, tandaan nyo hindi galing sa Kanya yan. Meron pinanggalingan. Baka akala nyo sa Kanya salita yan. May pinanggalingan. Siya mismo nagsabi. Tingnan natin sa 12 ng 1, sa 49:50, tingnan natin ang patutuho ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama ang nagsugo sa akin nang siyang may utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Kanino? Galing sa aking Ama, sabi niya. Kaya yung sinasabi ni Jesus, may pinagmulan. Kaya nagbibigay buhay, sabi niya. Tuloy natin sa 50. At alam kong ang kanyang utos, kanyang utos, sabi niya. Hindi sila aking utos, kanyang utos. Ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung sinabi man ni Jesus yung ang aking salita ay nagbibigay buhay, yung salitang yung galing sa kanyang Ama, which is, ang sabi niya ito. Tuloy natin. Sa 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Siya mismo ang nagpatutuho. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Amen. Kapag tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo na rin ng Diyos. Noong araw, naalala ko tayo isang sabi niya, sabi ko sa kanya, kasi pag mananalangin tayo, yung itinuro ni Jesus, yung lalaking kausap namin na yun sa palengke nung araw, yung ginagawa yung retail market noon, yung nasunog ngayon nung nakaraan, nung ginagawa, yung isa nagtitinda ron, yun ang nakakwentuhan namin ni Brother Randy. At sabi niya, ay basta ako diretso ako sa Diyos. Ano? Ako? Dadiretso ka sa Diyos? Oo, sabi niya. Aba, masisira ng Biblia yan. Pag sinabi mong diretso ka sa Diyos, bakit kung nasabi ko yon na dadiretso sa Diyos? Kasi may turo ang Biblia. Hindi ka pwedeng dumaretso sa Diyos. O, kayong mga nanonood, baka magtataka kayo ngayon. Ba? Hindi ako pwedeng dumaretso sa Diyos. O. Masahin ko. Alam niyo kung masiyahan lang. Masayahin lang ako. Tingnan natin sa unang sabi ni Jesus, noong panahon na siya ay nangangarap, sa 16:23 ng 1. Anong sabi ni Jesus? Ito ba? Kukunin natin yung second paragraph. Ito, sabi niya, ano mang hingin ninyo sa aking Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Paano ka ngayon dadaretso?
Sana sinabi ni Jesus, wag nyo na akong gamitin. Sige, dumaretso na kayo. Hindi. Ang sabi ni Jesus, dito natin ha, yun po sa 16:23, second paragraph ang kukunin natin, yung letter B. Ano mangingin ninyo sa Ama, sa ating pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Sino yung inyo? Kayo mga nagpipray. Parang ganito kasimple. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Bawa, may sakit ako. Panginoon Diyos, pagalingin mo po sana ang aking sakit. Ito ang aking kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Hindi po pwede yun. Kung minsan meron akong narinig na panalangin, puro Diyos na lang, puro Diyos na lang. Wala na si Jesus, absent na si Jesus. Hindi ko po sinabing masamang manalangin sa Diyos, ha? Pero meron pong tamang batas ang tinuro ni Jesus sa atin. Kaya yan ang sabi niya. Kaya yung aking salita, parang ganito. Sinong may utos na dumantay kay Jesus? Eh, di ang Diyos din. Diba? Simple lang po ang Biblia. Huwag niyo po pahirapan ang sarili ninyo. Yung iba naman kung pilipit, pilipit. Kakapilipit nila, nagkakamali na sila. Huwag niyo pong pilipitin ang aral ng Biblia. Ang aral ng Biblia, absolute, tama yan. Ba't kailangan niyo pong pilipitin? Ito, bibigyan ko yun ng halimbawa. Para ano po, nagkakaroon lang tayo ng knowledge. Nag-aaral tayo eh. Ang tawag nga dito, Home Bible Study Video. Bakit video? Eh, naka-video tayo eh. Pero ang paksa natin is Home Bible Study. Bakit? Nasa loob tayo ng tahanan ni Brother John. Pag nasa labas, Bible Study, sa kalsada, Street Bible Study. Ganun po. Okay? Nasaan na ba tayo? Nawala na yata. Kailangan ginagamit natin ang pangalan ni Jesus sa ating panalangin. Hindi po pwede yung diretso-diretso. Kaya yung sa palengke pong yun, sabi ko, oh, naman ka ako, nakasulat na nga yan eh. Gumagawa ka pa ng sarili mong version eh. Yun pong ibig sabihin. Kung ano po yung nakasulat, huwag na po tayong gagawa ng sariling version natin. Parang yung, alam niyo po yung automatic na washing machine. Yun ang ginagamit po eh. Kasi po, isa yan sa assignment ko ngayon. Naging tagalaba po ako. Magbuhat ng binigyan po kami ng automatic na washing machine. Ako po yung lumalabas na tagalaba sa bahay. Napag-aralan ko po yan. Yung po palang automatic na washing machine, kailangan hindi mo na pinakikalaman. Sundin mo na lang yung nakasulat doon. Kasi pag ginalaw mo pa, maglolo ko. Hindi siya masisira, pero hindi ka makapaglalaban ng maayos. Yun po ang akin natutunan. Kapag umandar, hindi mo pwedeng buksan. Babalik ka sa simula. Ganyan po sa Bible. Kung ano po yung nakasulat, huwag na po natin pilipitin. Ito ang nakalagay po rito, ito, sa unang 1. Ito. Tingnan nyo po kung paano nila pilipitin ito. Nakasulat ito Ito. Unang 1, 1 hanggang 4. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Nasa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig at nakita at napagmasdan at nahawakan. 2. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatutuhanan namin at pinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan
nakasama ng Ama at nahayag sa amin. Tres, ipinahayag na namin sa inyo ang aming nakita, narinig upang makasama kayo sa aming pagkikisasama at sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Punta tayo dito sa chapter 5 verse 20. The same, sulat ni Juan din yun. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O, kita nyo? Ito ngayon ang pipilipitin nila. Basahin nila. Ito, papakita ko. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos upang bigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Stop! Ihinto sila. Yan, gagawa sila sarili ng senaryo. Yun ang sinasabi ko. Hindi nila binubuho yung talata. Pilipit. Kasi alam niyo bakit? Hindi sila naniniwala si Jesus ay tunay na Diyos. Yan ang malaking problema ng reliyon sa ating panahon. Kung may pilit ang gusto nila, parang si Tomas. Anong sagot ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Mukat-mukat mo pa naman, nasabi niya. Mali ang sagot ni Tomas dyan. Hallelujah. Bakit? Nabuhay na ba kayo nung panahon ni Tomas? Nakita niyo pa si Tomas nung panahon niya? Wala pa kayo. Bakit? Pati si Tomas, yung pananampalataya niya, hindi niyo matanggap. Yun ang pananampalataya ni Tomas kay Jesus. Ano sabi niya kay Jesus? Panginoon ko at Diyos ko. Ano si Jesus sa kanya? Panginoon, no? Panginoon na at saka Diyos pa. Dahil hindi niyo matanggap na Diyos si Jesus, pinipilipit nyo ang liig ni Tomas na wala na siyang magagawa. Kasi bakit? Matagal na siyang patay. Hindi na siya makasagot sa inyong mga parang nasa korte kayo. Kino-cross-examine nyo si Tomas. Patay na! Makakasagot pa ba yung patay? Yan ang malaking problema sa inyo. Kaya sa ako, kung akong tatanungin nyo, lahat ng Biblia. Minsan, merong isang Bible study ako, nilatagan ako ng libro. Bukod sa nilatagan ako ng libro, ang kakapal, ang lalaki. Nilatagan pa ako ng Biblia, Tagalog, English. Sabi ko, brother, mukhang aaralin mo ako nito, pero ako nagpunta para mag-Bible study. Pero nangyari, siyang naglalabas ng mga libro. Oh. Kaya sabi ko, mukhang yayarin ako nito. Kanya lang, yung salita niya, mag-asawa sila eh. Siguro gusto nila magyabang. Yan lugar nila eh. Yan nangyari. Nadali ko. Sa salita nila. Salita nila, yun ang dumali sa kanila. Alam niyo po, nang pinaliwanag ko, ang ginamit ko, Biblia nila. Meron akong Biblia, ang ginawa ko, tatabi ko muna ang Biblia ko kako. Akin na yung Biblia mo. Binuksan ko ang Biblia niya. Ano yung sinabi mo kako? Basahin ko sa Biblia niyo, kung tama ka. Ano nang basahin ko po, mali siya. Ano napahiya. Nang mapahiya siya, alam niyo po ba anong ginawa niya sa akin? Yan, ginanong-ganon na ako. Magbuhat ngayon, huwag ka nang pupunta rito. Kita niyo po. Ako, wala akong hilig sa anumang diskusyon. Ako, katwiran ko, binabasa ko lang ang Biblia. Kung di ko matanggap, huwag. Sabi ko nga, yung may mga ibang reliyon. Sabi ko, alam nyo kasi, meron pa akong ibang Biblia. Sa totoo lang, meron po akong sari-saring Biblia. Yung minsan dinadala akong Biblia, yung ang salita ng Diyos, Biblia.
nakatapat ko po yung isang nagmamagaling. Pag-ibasa mo lang ito, basa. O, sunod mo ito, basa. Pero, basahin mo yung ganito. Iba yung nakalaman. Yun, napahinto siya. Ay, bakit ganon? Sabi niya. Ano bakit ganon? Pabasa ka ng pabasa. Ngayon, anong nagre-reklamo ka? Sa harap ng ibang mga tao mo. Ikaw kako, etong Biblia, ikaw magbasa ko. Ayaw mo. Ako pinabasa mo. Ngayon sasabihin mo ano? Mali ang Biblia ko. Alin ang tamang Biblia? Yung Biblia mo? Halika, kunin mo yung Biblia mo. Yun ang gamitin natin. Kasi wala akong tinatanggihan na Biblia. Hindi ako kagaya ng iba dyan na pinipintasan ng Biblia, pero yung Biblia pinipintasan nila. Yun ang ginagamit nila pag meron silang gustong gawin. Wala. Kaya sabi ko, alika, kunin mo yung Biblia mo. Siyang ating gamitin. Hindi makakuha. Ako hindi po. Kahit anong Biblia ang hawak ko, okay sa akin. Bakit? Salita ng Diyos yan. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, yung translator ng iba't ibang klaseng Biblia, hindi lang isa po yun, marami sila. At marurunong yan. Isipin nyo, ba't ko sinabing marurunong? Salita ng Diyos ang kanilang iniimay. Pagkatapos maglalagay sila ng mali, sinong unang parurusahan ng Diyos? Hindi sila. Oh. Kaya kung minsan po, may mga taong ganyan, iba't ibang sekta ng reliyon, akala mo hubog ng galing. Pero ang totoo nun, ang sabi ko, lumitaw lang kayong mga bobo. Tapos sinabing bobo. Nakasulat na nga, binabago pa eh. Ang masakit, hindi pa nila binabasang tama. Binabago nila. Yung iba naman pinuputol. Para lang gusto palitawin yung kanilang aral. Ang aral po sa Biblia isa lang. Aral ng Diyos. Pag lahat ng reliyon sinusunod ang aral ng Diyos, wala nang problema eh. Bakit nagkakaproblema? Isipin mo, reliyon kontra reliyon, nagpapatayan. Bakit utos ba ng reliyon, magpatayan kayo? Reliyon dito, nagdidimanda sa korte. Ang kanilang sumbong, mamamatay tao kayo. Ang sumbong naman ng kabila, kayo, mamamatay din kayo. Meron silang hawak ng mga ebidensya. Oh. Ano yan? Reliyon ng mamamatay tao? Talagang merong pumapatay lang dahil sa reliyon. Talagang merong pumapatay. Si Jesus nga, pinatay nga nila eh. Oh. Kaya sabi ni Jesus, ano? Ako, pinagtatangkan nyo kung patayin na nagsasisig sa inyo ng katotohanan. Sa King James Version, magpamagpunan na yung William English. Oh. Yun ang kunin natin. Yung kasi ang pinagkukunan nilang talata. Per tayo eh. Ako ganyan ako eh. Para patas. Kayong mga ito ang inyong paboritong ginagamit na talata. Pero gumagamit din kayo ng iba't ibang klaseng Biblia. Yung iba naman, hindi sila Biblia gumagamit. Ginagamit lang yung Biblia para batikusin ang aral ng Diyos. Minsan sabi ko sa kanya, yung Biblia ninyo, sabi niya, sa akin sa Facebook, ay corrupted Bible, sabi niya. Sige, corrupted na kung corrupted. Alin nung tamang Biblia ka ako? Sabihin mo yung tamang Biblia, yun ang gamitin ko sa iyo.
Ngayon, dahil gumagamit sa talata ng Biblia, sabi ko, ito bang ginagamit mo ngayon, nakapost? Itong Biblia ito bang ginagamit mo? Kasi pinopost mo eh. Hindi siya makakit. Eh bakit? Yan po ang problema. Eh, ilang na lang. Tignan natin yung sinasabi ni Jesus sa 1 chapter, ito po. Para lang po magkaroon tayo, in fairness wala tayong pinapanigang reliyon. Alam nyo, sa lahat ng bagay, ako ayaw ko yung pinapanigang reliyon. Ako minsan, meron din po kung kinabibilangan reliyon, pero hindi ko po pinopromote yan. Kasi hindi naman po tagapagligtas ang reliyon eh. Ang tagapagligtas si Jesus po. Ano? Kaya yung aral ng Diyos, nadala ni Jesus, nadala ng kanyang mga apostol na nandito sa Biblia. Pag tinanggap niyo po yun, okay ka, kaibigan. Oh. 8 ng 1. Ito sabi ni Jesus. 40. Dapat ngayon pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. O, kita nyo? Nandahil lang sa pangangaral ni Jesus. Gusto siyang patayin at pinatay na siya. Sino yan? Ano sabi nila? Di pa ako sa krus yan. Di pa ako sa krus yan. Eh di nangyari nga. Eh di sino nagpapatay? Eh di sila. Yung kausap ni Jesus. Tuloy natin. Baka sabihin nyo, pinuputol ko. Hindi. Dapat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyong nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kanino narinig? Yung katotohanan? Di sa Diyos. Eh, di ba sabi niya sa 1:49-50, hindi akin ang aral na ito, galing sa Diyos ito. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Yan. Meron talagang mga religion na papatay po ng tao. Yan ang napakasama. Alam nyo, kung minsan ang religion, akala mo sila yung nagdadala ng kapayapaan. Sila pa yung mga, kung minsan, alam nyo po, ay, ewan ko. Ewan ko. Habang tumatagal, habang naiunawa ko salita ng Diyos, para pinapadama sa akin ng Diyos. Kaya, ganyan ang nasasalita ko. Parang ang politiko, habang tumatagal, ang salot sa lipunan, politiko. Sige. Di ba salot? Eh, kung lahat ng politiko, baka Diyos, hindi sana walang problema. Hindi. Eh, ano sabi ng isa? Yung mata ka gumas ng pera? Drag me in hell. Nakakatakot. Ako ang pangulo ng impyerno. Lagot si Satanas. Mayroon na pala presidente ng impyerno. Yan. Salita nila yan. May reliyon ba sila? Walang taong walang reliyon. Lahat may reliyon. Pero bakit ganun po ang nangyayari? Kasi nga po, hindi totoo ang Diyos nila. Di ba kayo naniniwala niya, kaibigan? Kasi ano ba? Ito. Dito sa ito. 1:16:1-2. Ito yung sinasabi ko, may mga pumapatay na reliyon. Sabi ni Jesus, ang mga bagay nito ay aking sinalita sa inyo upang kayo huwag mga tisod. 2, kayo'y palalayasin nila sa sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sinumang pumatay sa inyo ay naghahakalang, naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. May mga reliyon ang pagpatay, paglilingkod sa Diyos. Isipin niyo po yan. Yan ang sinasabi ko.
Kung tamang aral lang ang dala ng lahat ng religion, eh di wala sanang kaguluhan. Saka nakakita, isang reliyon pinapanigan yung magnanakaw sa gobyerno. Ibig ba sabihin yung Diyos nila, magnanakaw? Alam niyo po ba, meron pang isang Diyos, libang kay Jesus. Ito yung Diyos nila. Gusto nyo nga naman. Ito isang challenge pa po ito sa kanila. Si Jesus, hindi nila matawag na Diyos. Pero yung basahin natin, ano? Pero, Ikalawang Korinto 4:4. Itanong nyo po sa kanila ito. Mabubuking sila. Ikalawang Korinto 4:4 ayon kay San Pablo, na binulag ng Diyos ng sanlibutan. Yung Diyos na bumubulag. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Meron Diyos na bumubulag. Sino yan? Si Jesus ba yan? Hindi. Ang Diyos ba yan? Hindi. Yung gusto nga ng Diyos, katotohanan. Gusto ni Jesus, katotohanan eh. Itong Diyos na ito, binubulag niya. Ayaw niya ng katotohanan. Ayaw niya ng katotohanan. Kaya sino ito? Sino ito? Tignan natin dito sa sulat ni Juan. Ang sabi ni Jesus. Okay? Panguling talata. Ang sabi ng Panginoong Yesukristo dito sa 1, Jis. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Sino tinutukoy na magnanakaw? Si Satanas. Sino tinutukoy ni Pablo? Si Satanas. Buti pa si Satanas, tinatawag nilang Diyos. Pero pagdating kay Jesus, hindi nila matawag na Diyos si Jesus. Tingnan nyo po yung mga antikristo na yan. Kayo po, yung mga antikristo na. Si Satanas ang tinatawag nilang Diyos. Pero pagtanungin mo, si Jesus ba Diyos? Ay, hindi Diyos yan. Tao lang yan. Yan po yung mga pumapatay ng tao. Naturingan meron silang Diyos. Pero ang Diyos pala nila, si Satanas. Ano si Satanas? Mamamatay ka. Kaya ingat po kayo, no? Napakasarap sanang bulayin ng Biblia, pero hindi na po tayo pinapayagan ng pagkakataon. So, isang segment na lang natin itutuloy, ano? Hanggang dito na lamang po, ano? Ang ating Home Bible Study video. Salamat, Panginoong Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo na kaming mga tao, hindi kami dapat maging maselan. Ano man pang Biblia ang aming gamitin, wala pong problema yan. Sapagkat yung mga translator ng Biblia na yan, sila po taong mga matatalino. Na kung sila man po ay nag-translate ng pangit o masama, sila po ang munang magpapausap. Amen. Maraming salamat po. Kaibigan, like. Share na share. Ay yung mga na-sharean, mag-share kayo sa iba.
Malay ninyo, yung masisiyahan ninyo, pag mapanood niya ito, hindi lang siya makakita ng dalawang gwapo. Hindi po pa pareho kaming gwapo. Kapag may kumontra sa inyo, mag-comment kayo. Ipagkikita ko kung bakit sinabi ko pareho kaming gwapo. Pero wag nyo lang po ako mumurahin, ano? Kasi hindi naman ako nagmumura. Hindi ako gaya ng ibang reliyon na palamura sa harap ng video, ng camera. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, at saka si... Brother John. Yan. Tandaan nyo, parehong gwapo. Kami po ang inyong kaibigan kay Jesus. God bless us all po. Bye-bye!